Ang nilalaman nitong sulat na ito, guys, ay ganito. Ang susunod po natin na hearing, guys, nagaganapin para kay Ate Ninya sa pangatlong pagkakataon nga ay ang sinampang kaso sa papa mo nila Ate Lindy ay 5. Pero ang naandi dito sa nababasa ko, ang kaso na hinaharap ni tatay, ang bilang ay 4. Talagang nakakainis talaga po ang tatay ko. Alam na talaga ayaw pa amin. Nakakapagod talaga. So sa nakita ko naman ngayon sa kanya ay medyo ano naman siya, hindi alam mo yun, yung parang kapag kahit bigyan mo siya ng small amount, hindi naman na siya nagbabago ng attitude or aura. So goods yun, sa nakita ko naman ngayon. Mabuti nga pumapahig na din siya, di ba? Dati sumasama yung loob niya pero ngayon nakikita ko naman na vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. Okay guys, bago nga pala tayo dumiretso kay Ate Ninya, mag-inquire tayo ng pintuan, tapos pintuan and then yung salamin, yung magiging salamin ng bintana niya. Tara, tanong tayo. Ang gaganda ng ano dito, oh. Ang ganda ng pintuan, grabe, oh. Tao po. Sana may tao. Baka mamaya walang tao dito. Ay, kuya, magandang araw. Mag-inquire kami ng pintuan. Sige. Vlogger po kami. Marami tayong mga but I'm living. Ano yung kailangan nyo sukatan doon? Hindi na? Dahil wala pa naman siyang hambay. Hambay narito pa. Kaya ibig sabihin mauna ikakabit hamba? pwedeng sabay, pwedeng i-deliver muna namin ni hamba. 80, gagawin natin 80 talaga. Okay. Dahil Ang kailangan alamin ko muna kung 80 or 90. hindi na rin naman, dahil narito pa nga sabi ng hamba. Alright guys, so yun, magpapagawa na lang tayo dito ng pintuan natin niya, main door and back door. Ganito, napakagandang design nito guys. Ito na yung magiging pintuan ni Ate Ninya. Sobrang ano to, sobrang elegante tingnan. So para hindi na tayo magpagawa ng pintuan, ganito na lang. Ready, ano na. Kumbaga gagawin pala nila and then by tomorrow, pwede na daw kaagad may kabit yun. Pupunta na muna tayo doon and then babalik tayo dito mamaya para malaman din natin kung masabi natin sa kanila kasi yung sukat, diba? So tara, biyahe na tayo. No, I'm lost. Can I be forgiven? Magandang hapon sa lahat ng mga followers and viewers natin dito sa ating Facebook page at dito sa ating YouTube channel. Muli po, nagpapasalamat pa rin kami sa lahat ng patuloy na sumusuporta at sumusubaybay, lalong-lalo na yung mga hindi nag-skip ng ads sa bawat video na ginagawa natin. Ay thank you po sa inyo. At muli, sa may mga karawan nga pala ngayon, gusto ko kayong batiin ng happy birthday and mag-enjoy kayo. Enjoy nyo yung araw nyo kasama yung pamilya nyo. Ayan, so ayan, ano lang, more birthdays to come and stay healthy. Ayan, yan lang yung wish ko para sa inyo lahat. At sana araw-araw kayo maging masaya. Ayan, nandito kami ng team ngayon, papunta kina Ate Ninya para tingnan po natin yung pabahay. Para na sa ganon ay malaman natin yung update, kung nakapagtrabaho ba ngayon yung mga karpintero or hindi. So, ayan, samahan nyo kami sa pagbisita natin dong ulit after 2 days yata nung huli tayong bumisita. Okay, kita-kits tayo doon, kala Ate Ninya. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close,
So we have to give it one more try before the idiots are taken. Alright guys, so update tayo. Dito na tayo ngayon kila Ate Ninya. At mabuti na lang din, kakatigil lang ng malakas na ulan. Talagang simula kaninang umaga nung umalis kami, umuulan na talaga. Hanggang ngayon, ayan, kakatila-tila pa lang. Okay, pasok na tayo. Sigurado ako wala nagtatrabaho dito ngayon guys. For sure yan. Magandang hapon po Ate Ninya. May nagtatrabaho po? Wala ano? Sabi ko na eh. Kasi wala pa sa aking mini-message kung ilang materialis yung kailangan. Pero silipin na rin natin guys. Dito na rin lang naman tayo eh. Ayun. Yung gilid yun na finishing pala. Ito guys oh. Ito yung finishing niya. Itong gilid. And then lahat sa loob. Tapos na. Tapos na to lahat sa loob oh. Malinis na. Lahat na to na finishing. Oh, medyo parang luwag na luwag nga talaga dito pala sila Ate Ninya guys. Maganda ito sa kanila. No? Tsaka nakikita ko parang solid yung pagkakagawa nila nito. At tsaka malinis din yung pagkakatrabaho nila. Nakikita ko na pulido din. Yung mga kantuhan kasi ng ano, yung mga finishing nila sa kantuhan. Yung mga ganito, makita mo yung pagka-sharp niya. Ibig sabihin, pulido din yun. Okay? So, ayan, kunti na lang naman to, dito na lang, tapos dito sa likod, and then dito sa harap, yung finishing nila, then finish na, tapos na. Tapos yun, ikakabit na lang dito yung, ano, yung pintuan na tinanong natin kanina, kakabit na lang dito. Tapos yung sa bintana, hindi ko mahanap kung saan yung sinasabi nila Ate Lindy na gumagawa. So, possible mamaya, pagkalabas natin, ay hahanapin namin kung saan yun. Ano? Tapos yung yero, hindi pa din, wala pa din. So nag-message ako kay Ate Lindy kahapon. Sabi ko kung ano pa yung mga kailangan materials para ma-order ko sana kahapon para may pa-deliver ngayon kasi nga yung huli nilang in-order is kulang pa rin pala yun. Tinanong ko kaso nga lang wala naman ako pang natanggap na list ng materials para ma-order ko. Hindi naman kasi pwede mantsamba tayo. Diba? Hindi tayo pwede mantsamba kung ilang materials yung kailangan. May natira pa naman dito konti. Ito, yung rough na buhangin, pinong buhangin. Tapos mga graba andun. So tara, dito muna tayo. Yan. So ano, ito guys ay ganyan talaga yung pinaggayahan yan sa mga nagtatanong ano, ganyan talaga yun yung parang hindi ko alam yung tawag nito kung good morning design o may isa pang tawag dito eh, yung isang ganunan siya na bubong. Yeah, may ibang tawag diyan, di ko lang alam kung ano yung tawag diyan. So antayin natin yung matapos yung pinapagawa natin, di ba? Kasi yung iba gina-judge agad, wala pa naman, hindi nyo pa nga nakikita yung kabuuan, na-judge na agad, di ba? So antayin nating mabuo tsaka maging thankful na lang tayo kung ano yung makayanan din ng team namin, di ba? Kasi lahat naman ay ginawa namin para din kay Ate Ninya dito. Right? Kamusta natin si Ate Ninya guys? Si Ate Ninya bagong karigos. Sa Bicol ay bagong karigos. Kamusta naman ang anak mo Ate? Ayos naman po. Ano yung nasa mukha niya? Napapaklamok. Ay, pinapak na lamok. Hala, bakit mo pinapapak sa lamok? Naturukan niyang kahapon 2. Nilagnat po hindi? Hindi naman masyado. Hindi naman? Pero nilagnat? Nilagnat ano? Mainit lang. Mainit ano? Okay. Galing po ako sa tulog. Ay, kaya pala. Kamusta po Ate Ninya muna pala ang pagtatrabaho nila nung nakaraan, yung nagbayad Kahapon mo, naggawa po sila. Sino nang gumawa dito? Yung pumalagang buhok, si Kuya Balot. Tapos po yung pinsan ko din ni Kuya Pidel. Sino ba dun yung Kuya Balot yung may balbas? Yung kasama ni Kuya Mark? Apa. Tapos yung isa sino? Kuya Pidel po, ari po. Anong tinrabaho nila? Nagpinis po yung kanuran. Sa likod? Apa. Na-finish yun? Apa. Wow, hindi ko nakita. Natapos po yung kahapon. Wow. Ngayon po Ayos. talagang wala kasi umambong. Okay, so ibig sabihin pala, kung nakakayanan nila ng isang araw yung gano'n na isang side, ibig sabihin 2 days na lang yan. Opo. Ano, yung sa likod, tapos yung dito sa harap. Ano? Alright, di natin nakita guys kanina. Akala ko naman yung na-finishing lang. Hindi ko din alam na may nagtrabaho kahapon. Oo, nasabi sa akin siguro ni Ate Lindy, limot ko lang na naman siguro talaga. Pero may nagtrabaho pala. Ano? Dalawa sila natapos nila yung likod. Mamaya tingnan ko pala para makita din namin. Ano po yan ang sa ganito mo Ate Ninya?
Anong herban ho? Ay, herbang pala. Herban sana ho. Kala ko po yung... Manonood sana ho kami TV. Oh. Nakita ko kayo pa ahon. Mamaya na lang. Okay. May kinood sana kayo. Ikaw po ba'y mahilig manood dati niya? Apa, pag tuwing hapon. Paano kung magkakaroon ka ng TV? Gusto mo? Ayos naman po. Okay. So, kahilingan ba yan o ano? Kahilingan mong gusto magka-TV o ano? Hiling ko po. Okay. So, Para ano na yan? pang- Natupad na agad yan. Hindi mo pa hinihiling, natupad na. Ano? Inaantay lang natin. Hindi mo pa mahinihiling, natupad na agad. Di ba? Alam ko naman, kaya kayo ng bisita na. Alam ko na. Gawa sa hearing tatay na naman. May nasan yung papel? Mukha ko sa kanila. Nakayata Lindy? Apa. Okay. Para napaaga naman. Kala ko sa taong pa po. Okay. Pwede ako sa'yo makasuyo, GM. Pwede mo puntan si Ate Lindy. Hiramin mo nga yung papel kung nasa kanya. Okay. Kung okay lang ka mo. Salamat. So guys, nga pala, yung binabanggit ko sa inyo nung kahapon pagpunta ko kay Kuya Mike na may dumating nga daw na sulat kay Ate Lindy. Ano daw yung laman ng sulat na yun? Hindi ko kasi alam. Hindi ko rin po alam. Ganun. Pero anong sabi si Ate Lindy about sa sulat na dumating? Yung po kami nag-uwi galing Sinterin po. Ano po, yun po, naulit po sa akin, may hearing daw. Hindi ko naman maano kasi dali-dali nga po ako din eh. Papakainin ko po yung nagagawa. Tanghali na kami. Pero binanggit ni Ate Lindy na Hearing. magkakaroon ulit ng Hearing po. pang ilang hearing niya? Pang-apat? Hindi ko po alam. Yung una, kasama si Kuya Mark. And then pangalawa, yung tayo. Pangatlo. Ano? Tama ba? Hindi ko nagkakamali, pangatlo. Okay guys, so pangatlong hearing na, pero alamin natin yung date kung kailan. Kasi dun sa nakita ko, hindi yung pinakang laman ng sulat. Ang nakita ko lang ay yung folder niya lang na pinaglalagyan. Walang yung nakita ko. Bakit napaaga sabi mo? Kala ko po sa taong pa yun naulit sa atin. Tama. Kasi di ba ang sabi sa atin parang March pa? Di ba? Sa susunod na taon, Marso. Opo, yun po nalaman ko hearing. Minsan po nakakainis talaga ho ang tatay. Bakit? Lalo patagal po tayo sa hearing. Alam naman po yun eh. Mula po yung kaninyo, ayaw pa kasi kami. Ay, parang naiinis ka na sa tatay mo. Opo. Naasar ka na kahit Opo, totoo naman talaga na ginawa niya yun. Ayaw niya pa rin aminin. Pinatatagal niya pa rin. Opo. Wala tayong magawa. Nga po, nag-asawa nga po ako. Hindi naman po ako nag-contest doon. Oo, di ba kasi yun yung sinasabi niya eh. Opo. Yung sa asawa mo daw. Hindi. Buti napahiram. Salamat. Ito pala guys oh. Hindi na lang ng taga-post office. Taga-post office. So ito, ayan, nakasulat dito, Lindy, ayan, kay Ate Lindy to. So hindi ko lang kung pwedeng open, pero open naman na siya. Check na rin natin. Buksan natin niya, tingnan ko kung maintindihan ko ito. Okay, People of the Philippines. Galing ito sa Regional Trial Court, Branch 87. Napakarami palang branches niyan. Antonio Ramos D. Torres, okay. So, dito, atin niya. Ang nilalaman nitong sulat na ito, guys, ay ganito. Ang pagkakaalam ko, ang sinampang kaso sa papa mo, nila Ate Lindy, ay 5. Pero, ang naandi dito sa nababasa ko, ang kaso na hinaharap ni tatay, ang bilang ay 4. Ayan guys, so 4. So, nandito yung accused for rape. 4 na accused for rape po ito. 4 po ito. So, wag na nating basahin yung iba kasi hindi ko alam kung pwede ito ay baka mamaya bawal. So, ito ay subpoena, notice of hearing ulit sa pangatlong pagkakataon na maghaharap si ate niya at yung kanyang tatay. Pero possible, video call na naman ito. Alin ba mas pabor sa iyo? Video call o magkaharap kayo? Hindi ko po alam. At ano po, basta po amin na. Ganun, kahit ano. Kahit kaharap mo siya, okay sa'yo. Opo. Takot ka naman yata sa papa mo. Hindi naman po. Talagang nakakainis talaga po ang tatay ko.
Alam na talaga ayaw pa amin. Nakakapagod talaga din. Sa hearing. Kasi kahit naman sino, ayaw nang pauli-uli sa mga ganito, di ba? Ayaw nang pabalik-balik, di ba? Kaso nga lang, wala tayong magawa kasi syempre may abogado din yung papa mo. Ano? May sarili din siyang abogado. Meron po. Oo, bigay yun ng gobyerno mismo. Kung wala kang kakayahan na kumuha ng abogado mo, ay pao mismo yung magbibigay sa iyo kung di ako nagkakamali sa sinasabi ko. Siyempre, sabihan siya na ilaban pa rin. Ano? Pero yun nga, naniniwala ka ba na Yung hindi pong naman... parang may kakampi po siya. Parang may nagtuturo lang. Ganon. Oh, pero ikaw, meron ka din. May abogado ka din, di ba? Hindi mo ba alam yun na meron ka abogado? May abogado ka rin. Parehas kayo ng tatay mo meron. Ha? Kaya huwag ka matakot. Ha? At saka nasa iyo lahat ng ebidensya. Ha? Tanin niya. Huwag ka matakot. Nasa iyo lahat. Bakit? Honorable, okay, ito ay gaganapin ngayon ay September. Ang susunod po natin na hearing, guys, nagaganapin para kay Ate Ninya sa pangatlong pagkakataon nga ay October 10. Ayan, sa October 10. So, ang pagkakaalam namin ni Ate Ninya parehas, pati ni Ate Lindy, sa susunod na taon pa talaga. Ano? Kasi yun yung sabi sa atin ay next year pa, di ba? Yung susunod, pero masyadong napaaga to. Bakit kaya? Hindi ko po, ano? Baka gusto rin nila matapos na. O baka may nag-follow up nito palagi. Ano? Baka may nagmamalasakit din sa atin na nag-follow up nito para hindi matagalan ng sobra-sobra naman. Ito yun, ito kay Ate Lindy. Antonio de Torres. Okay, i-check ko lang. Baka pare-paras lang naman. Okay ba to? Ito ay resolution. Okay, resolution to. Huwag nating pakailaman to. Baka bawal yung ilabas sa in public. Kaya lang natin. Tapos ito ay kay Ate Ninya. Ito yung sa'yo. Okay na po. Ha? Okay na po. Paras lang naman, resolution. Ano? Ito ay parang laban sa tatay mo. Kaya mo natin niya, malapit na yan. Tingnan niyo, nanonood silang ganyan. Ha? Nanonood po silang ganyan sa kulungan. Hindi. Bawal silang gumamit ng cellphone. Ang ganyan sa vlog. Oo, bawal. Oo. Bawal silang gumamit ng cellphone. Bakit? Wala naman po. Ano naisip mo? Bakit Ano natanong? po sasabihin ko, aminin na po ninyo. Gusto mo sanang ipanawagan? Okay na, kung na natin ano. Sige. Magayaan mo na. Kung nagagabahan na rin. Oo, basta kung gusto niya pa rin ipaglaban yung mali na nagawa niya, yan lang natin, ano? At nasa sayo naman ang lahat Yun ng naman ebidensya. hindi yata po lalabas kung hindi ho iurong kaso. Kung Hindi. wala pong Oo, kung hindi mo iurong, hindi yun na makakalabas. Di ba RTIA na din naman nagsabi na isisiguraduhin nila sa iyo, sa atin, na hindi na makakalabas ang tatay mo. Ano? Dahil 4 na case sa kanya ng rape yan. Ano? 4 na case ng rape yan. Kaya medyo mabigat talaga yan para sa kanya. Hayaan lang natin ipaglaban niya kung ano yung naiisipan niyang ipaglaban, di ba? Basta ang mahalaga lalaban tayo at itatama natin lahat ng nagawa niyang mali. Baka gusto mong malay mo mapanood. Baka gusto mong may sabihin, malay mo mapanood. Papahawak ko muna po. Sige, nantayin kita. Willing naman ako magantay. Okay, para makabuelo si ate, para makabuelo si ate niya. So, ayan, lipat muna tayo dito. Okay guys, so, ito talaga, nung sinend sa akin din ni Ate Lindy, medyo nagulat lang din talaga ako kasi nga parang ang bilis. Kasi Marso pa talaga yung sinabi sa amin Marso. So, ang iniisip ko dito, baka mamaya, alam mo yon, ina-update talaga ito o minamadali ang RTIA kasi yan yung sinabi sa amin ng RTIA na ang talagang RTIA ang naitutulong din nila talaga ay yung i-follow up o mas mapabilis yung mga bagay-bagay na alam mo yon na mga kagaya nito. So naniniwala ako o possible dahil din to sa tulong ng RTIA kaya ito ay napapabilis. Kasi ang nasabihan na kami Marso next year ang sinabihan kaming babalik kayo, sabi sa korte babalik kayo sa Marso 2026. So bakit ngayon mayroong ganito? Di ba?
So ibig sabihin may lumalakad nito o may tumutulong talaga sa atin lahat para ito yung mapabilis. So kung RTIA man, maraming salamat sa kanila. Kasi yun yung natatandaan kong sinabi talaga ng staff ng RTIA nung magkakasama kami sa Manila, na kami ang naitutulong lang din talaga namin na isa ay yung mapabilis yung pag-usad ng mga bagay-bagay na inilalapit sa amin. So possible, ito na yun. Diba? Kasi ang bilis eh. Anong buwan pa lang ngayon, nung nakaraan lang naman nag-hearing ng pangalawang hearing. So ito ay pangatlo. Diba? Pangatlo o pang-apat kung di ako nagkakamali. Okay, so mamaya dadaan din tayo kay Ate Lindy at tanong natin kung may nabanggit na ba about sa materyales, kung ilan. Kasi ako nag-aantay talaga ako kahapon pa. Kasi gusto ko na talaga matapos. To guys, gusto ko na matapos tong bahay natin niya. At para na sa ganun ay tayo, mag-usad, kumbaga. Diba? Para makausad tayo kay Ate Ninya. Okay? So, tanong ko mamaya, baka nasa kanya na yung listahan ng mga kinakailangan na materials. Mo-order ko na ngayon mismo yun. Tapos, kailangan talaga natin dumaan doon kasi yung sa bintanang gumagawa, hindi ko alam kung saan. Ano pala Ate Isil? Saan po? Nasaan po siya? Dati pong kahanggang ko. Ay, opo. Okay. Pati po ba si Ate Lindy nandiyan din? Hindi ko napapansin. Hindi mo napansin? At gusto ko din sana sa kanyang itanong yung mga materialis na kulang para matapos na yung bahay mo. Yung pong yero. Ay, yung yero na yan? Nakuha po kahapon. Kinuha nila? Tapos ko kaya na may dumating ulit truck. Naghanap po yung yero. Sabi ko nakuha na po kahapon. Ah, okay. Binawi pa pala nila? Apa. Hindi ko na nga ibinabalik. Kasi bibigay ko na kay Ate Isil. Kasi kung papagawa naman namin, makatutulungan namin din sila sa CR niya, meron nang dadagdagan. Hindi ko po alam. Eh, kinuha pa pala. Hayaan mo na at mahaba din naman yun. Pwede namang order na lang ng bago. Pero, yung ibang materialis, wala naman i-deliver, ano? Wala naman nag-deliver, di ba? Wala po. Okay. Anong oras pala sila natapos nung nagbayanihan dito? Sa tingin Hapon mo? na talaga. Madilim-dilim na? Opo. Tapos po nagbarak po diyan. Nag-celebrate sila dyan? Opo. Ah, okay. So, nag-celebrate pala dito. Lahat kapatid. Pati Ang yung Kuya Mart lamang hindi ho nagbarak kasi po masamang masama pakaramdam. Alam mo bang dinalaw namin siya kahapon? Nabanggit po. Nabanggit? Opo. Tapos kayo natutuloy dito. Ba po kung nag-aantay kinyo, ako manonood muna ng TV kahapon. Ah, okay. Nag-aabang ka na pupunta kami dito. Opo. Sabi po Ate Kahapon. Lindy Pupunta talaga dapat kami dito kahapon kasi nga lang may ine-expect kaming lakad din Yung nila parang pahapon na po, parang hindi na dadating. Tayo manonood ng TV. Okay. Malapit naman. Pwede naman So binisita ko lang naman din yung kuya mo kasi nga Kamusta may naman sakit. So tinatrangkaso pala. At yung palang bayanihan, may sakit talaga yung kuya mo nun. Hindi kasi po nagsabi po siya, hindi Pinilit lang naman. magtrabaho. Opo, madami naman po sila, pwede naman po. Oo nga ang dami naman ng kasama ni Kuya Aris, di ba? Pwede na siya Kung po siya sana nagsabi, okay lang. uuwi na Dami lang naman sana, sila, at magpahinga, ano? Nakapag-abot naman kaming konting cash lang sa kanya para makatulong din sa pambili niyang gamot. Kamusta naman po siya? Sabi niya, ayun nga, masama pa din talaga. Kaya sabi ko, kapag ka-okay na siya, balik na siya sa trabaho para matapos yung bahay mo din. Parang yung Kuya Marto, sabi natin, hindi pwedeng kasama sa hearing tatay. Kasi takot pa rin hanggang ngayon. Yun yung sinasabi ko nga kahapon. Hanggang ngayon, takot pa rin? Parang ayaw makita ang tatay. Ay, ganun? Bakit? Paano mo nalaman? Kinausap siya ni Ate Lindy? Pa? Kinausap siya ni Ate Lindy? Hindi ho, naulit lang po sa akin natin hindi. Parang hindi pwede daw ang kuya. Hindi talaga guys, kasi si kuya niya kung bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita, parang nakikita ko medyo tagilid kasi si Kuya Mark ay, alam mo yun, nalilito siya sa mga sasabihin niya, di ba? Yung sa Rapitol po nga, nung in-interview siya, di ba? Kung ano-anong pinagsasabi ni Kuya Mark doon. Sa akin naman po, kahit may takot po ang sarili kong gaba, kakayanin ko na lang po. Bahala na lang po. Ay, nasa taas. Kasi, ano yan ay, kumbaga, ikaw kasi yung nagawan din niya ng hindi maganda, kaya ikaw talaga yung number 1 dapat niya na lalaban o magpapakita ng kalakasan. Lang po, hindi na lang ako sasama, hindi na lang. Kaso hindi pwede. Si Kuya Mark, huwag mo nang pilitin. Ano?
Hayaan mo na kasi nung nakaraan nagtampo ka sa kanya. Nung sabi Sabi ko mo nga may, sa nung may sarili sakit. Kung sabi ko lang po sarili ko, nabuhay lang po kapatid kong isang babae. Makapareho lang kami. Nang dinanas. Ba't may kapatid ka pa bang isang babae? Opo, namatay lang po. Single pa po siya, namatay daw. Ay, ganun kanino Bali sumunod? po dalawa, lalaki, babae. Namatay lang po sila. Hindi ko alam yan. Wala naman sa akin nabanggit. Akala ko nagsusolo kang babae. Kasi po sabi ko naman po sa kuya muna, Mark, kung tayo talagang may kapatid, namatay, meron naman daw. Ah, okay. Sinong panganay? Mas panganay yun sa kanila o hindi? Matanda ako sa kanila. Ibig sabihin mas bunso sa'yo yung babae na yun? Mabuti na lang din siguro kaya hindi pinahintulutan ni God na alam mo yun, na maranasan niya yun. Di ba? Sabi ko nga po, dapat ako na rin. Grabe, no? So, kaya din hindi siguro din pinahintulutan nga ni God na mabuhay pa yung kapatid mo o makaranas pa ng hirap kasi baka kaparas nang nangyari sa iyo yung madanas niya, kawawa naman. Kaya nga po sabi ko sa sarili ko, bakit hindi pa rin po ako nakuha. Dati yung maliit pa. Iniisip mo nung maliit ka, na ngayon, sana nung maliit ka, kinuha ka na kaagad ni God. Parang ganon. Okay, Kaya po ako nanonood sa palabas sa TV. May hearing kasi yung TV palabas. Napapanood ko po yung hearing kung paano. Paano? Kumbaga nakakakuha ka ng idea. Opo. Ganyan pala po. Talagang kailangan mong... po, ako yung po ang tatay ganun lang yun. Tapos kailangan mo talagang tibayan yung loob mo. Kasi talagang kapag ka tinanong ka ng kalaban, lahat ng pwede kang malito, gagawin nila yun. Kaya dapat paninindigan mo kung ano talaga yung totoong nangyari lang sa'yo. Hindi mo babaguhin, panindigan mo kung ano sinasabi mo. Huwag mong babaguhin, huwag mong babawiin. Ang tatay naman po, hindi ko pa intindihan. Alam naman po kung ganito, ayaw po akong amin. Puro siya tanggi. Kahit alam na. Pero nung una, expected natin na amin na siya, di ba? Nung unang hearing kasi, hindi na siya nagsalita. So, ang sinabi niya ay, nag-usap sila na ate niya na aminin na nga niya lahat. Huwag ka mag-alala, aminin ko naman na lahat. Pero, nagulat kami pare-parehas nung dun sa pangalawang hearing, biglang baligtad yung nangyari. Nung biglang sabihin niya na, hindi ko po yung ginawa, ibig sabihin, not guilty. So, namin na talagang ilalaban niya pa rin talaga kahit alam niya naman yung katotohanan. Pero hindi naman nanalo ang masama sa kabutihan. Ibatan niya? Okay. So may iba ako, kamusta mga anak mo? Ayos naman po, pumapasok po ang parehas. Parehas? Kumusta si ninyo sa pag-aaral? Ayos. Tuloy ba yung basketball? Opo. Tuloy? Yung pong parang dayo po siya doon sa amin. Oo nga. May bayad naman yata po. Kaya sabi ko, ang hirap pag... Ayos lang yun. Mahalaga, kami nang bahala doon sa kung may bayad man yung pagsali niya ng basketball. Kami nang bahala para at least yung anak mo madidisiplina doon na nagtuturo sa kanya, Hayaan mo lang siyang mag-enjoy sa mga ganyang gawain niya, Hayaan mo lang siya para na sa ganun ay mali natin madisiplina din. Nag-umagahan na ba kayo? Opo. Anong inumagahan niyo? Kanin po. Anong ulam? Yung pong hati sa ulam iswila. Okay. So, sige, atinin niya. Tingin tayo dito kung tayo ay may pera. Atinin niya, gamitin mo to. Pera dyan mo. Ang gawa ko po, tuwing kayo nag-aabot dito. 500 lang po akin. Ang 1,000 bigay ko po sa TS. Binibigay mo? Opo, kasi po siya po ang nag-ano. Sa eskwela ko. Ayos din. Maganda din yun, natinin niya at least. May nagagamit na allowance yung mga anak mo, Basta, atinin niya yung pinangako ko sa iyo na baboy. Tuloy natin kung gusto mo pa. Gusto mo pa ba? Opo. Naituloy? Okay, yun na lang yung isa sa may tutulong ko pa sa'yo, ha? Ang mabigyan ka ng negosyo. Umiyak anak mo? Umiiyak po. Sige, punta mo. Punta mo, sige. Umiiyak na naman. Hindi mo patahan.
Alright guys, so ngayon sa pagsubok natin kay Ate Ninya na ito, kita niyo naman halos binibigyan lang natin siya 2,000, 1,500 nito mga huling pagbibisita natin. Nakikita ko naman na nagiging kontento na siya sa binibigay natin. Kumbaga ano na siya, hindi na siya grabe iyak ah. Sige, idali mo muna, breastfeed mo. Kamusta po Ate Isil? Para may regalo ko sa amin ah. Lagi ko ng binalutan mo. Binalot ng mga bata. Nasa po si Kuya Aris pala? Nasa trabaho. Trabaho? Wala po bang nabanggit si Ate Lindy about sa materialis? Tinanong ko sinabi ni Aris yung daw, buhangin yung Pampanga. Okay. Simento daw. Semento, ilang semento kaya? Hindi ko kasi alam eh. Yun din hindi ko rin tanong. Kaya kahapon nag-aantay ako kung ilang buhangin, ilang hollow blocks, ilang semento, ganun. Tinanong ko nga siya, simento daw, buhangin. Kaso hindi ko natanong kung ilan ang idadagdag. Okay. Yun po inaantay ko. Mamaya kaya may message kaya ako natin. Sige, sasabihin ko kayo. Para kung bukas may magtatrabaho, may magagawa po sila. Oo. Pero kahapon may nagtrabaho pala. Na-finish pala nila yung likod. Hindi ko nakita yun kanina pagpunta ko. Hindi ko napansin. Nila kahapon. Kaya hindi ko alam na may nagtrabaho kahapon. Meron. Okay po. Ay di, paano ba ito? Tatanong ko sana din kay Ate Lindy kung bakit parang aga nung hearing. Kaya ako nagulat din. Sabi ko, sabi nga din ni Aris, kala ko ba sa isang taon? Di ba pare-pares tayo isang taon? Marso ba? Tama ko? Oo, March. Sabi ko, hindi ko alam. Kaya nga nagulat din. Hindi kaya Ate Isil sa tulong ng RTIA kasi na maalala mo yung sinabi nila sa atin na ang naitutulong talaga ng RTIA yung pabilisin yung mga di ba? Baka din. Hindi kaya? Possible din, di ba? Na baka sa tulong din ng RTIA kaya napapabilis yung proseso. Kasi ang tagal kung sa isang taon pa, di ba? Ilang hearing pa yung pagdadaanan. Ang dami pa. Oo. Inainis na nga doon sa atin sa tatay niya kasi hindi pa daw aminin at matapos na. Sabi niya, ayaw pa ating aminin para matapos na. Itatanggi niya ng itatanggi. Umamin naman siya doon sa isa daw. Oo nga. Doon yung pang ako natawa Yung isa daw, yung sa dati niya asawa, hindi daw naman siya talaga mabubuntis. Kasi may ginagamit niya. Yung mga time na yun. At saka, inamin naman din ni tatay, di ba? Okay, so, ngayon nakikita ko naman kay Ate Ninya, kumaga parang sinasabi kasi nung iba na baka daw minsan din isa sa rason kung bakit nagbabago yung attitude niya minsan kapag bumibisita kami dahil nung una daw iba ka nasanay na binibigyan namin siya ng malaking pera tapos diba sabi ko nga itatry natin siya na matuto sa small amount muna so sa nakikita ko naman ngayon sa kanya ay medyo naman siya hindi alam mo yun yung parang kapag kahit bigyan mo siya ng small amount hindi naman na siya nagbabago ng attitude or aura so goods yun sa nakikita ko naman ngayon ang kailangan lang din matutunan ni Ate Ninya talaga yung tamang pagbabudget kasi kapag lumipat na po sila siya na talaga lahat niyan wala nang Ate Isil na mag-handle dyan kanya-kanyang buhay na talaga yan although nakabaka pa rin naman dito pero siya na talaga lahat kaya kailangan nga hanggat nandito may natututo na siya di ba? Yun lang iniisip ko din pero yun nga isang tanong na lang pa Ate Isil pala pero payag po kayong kung sakaling maggawa-gawa siya dyan maliit lang na kulungan ng baboy pwede naman sabi ko sa kanya di may pinag-alisan kami doon sa baba sabi ko kung gusto mo magpagawa ka rin kung talagang gusto mo baboy ang alaga kasi yung sa babang iyon coral din namin yung dati mga 15 heads yung namin doon alaga pwede doon maggawa kaso nasira na lang siya yun lang naman kung gagawa doon kasi yun lang talaga yung kaya niya sigurong gawin no? Oo kasi papakainin niya lang naman yun lang naman nakikita ko din na kaya niya talagang inegosyo kasi related sa may kwentahan tagilid talaga mukhang malabo talaga pag financial ganyan na araw-araw din syempre may anak siya kaya nga yun din ang isa na iwasan din. Kaya nga. So, sa nakikita mo naman po sa anak niyang panganay na si Ninyo, kamusta naman ngayon? Sa ngayon, hindi siya, pa talaga, hindi na siya nagpapakita ng at yung kagaya dati? Yung talagang sobrang, alam mo yun? Oo, sana. Magtuloy-tuloy. Oo. Baka ngayon lang at syempre may sa kanya. Sabi ko kasi nga sabi ko kay Ninya, kahit Ninya kayo nakalipat pag nakitaan ko yan ng lagot sa akin yan talaga. Tama sabi naman. ko kay Ninya. Tama. Sabi ko, ate.
Mabuti nga pumapayag na din siya, di ba? Dati sumasama yung loob niya eh. Pero ngayon, nakikita ko naman na nung pinalo daw yung anak niya, hindi naman siya nagalit. Hindi. Kasi, nagsabi siya mismo din dun sa... Dun sa pumalo. Sabi niya, sige ate. Hindi, Okay. na ano naman siya, napayag naman siya na, syempre, sabi ko nga, para din yan sa kaayusan niya. Tama po. Para siya lumaki din na, siyempre may nakikita na siya dating Opo. ano, Opo. kailangan namin na yung mga bago din siya kahit pa paano. Siya po. Kasi wala naman tayong magagawa. Ayaw nung nanay papadala sa boys town kahit gusto ng bata. Ayaw naman ng mama niya. So wala talaga tayo din magagawa. May decision pa rin kasi ng magulang. Hindi pa rin kasi tayo. Kahit gusto natin, nasa kanya pa din kasi yung ano dun ay. Yung huling decision. Diba? Okay. So Ate Isel, basta antayin ko po yung message sa ano. Para ano. Kasi para na sa ganun ano na rin natin kumbaga makausad-usad na rin yung bahay nila ate ano. Kasi after ng finishing niyan, division na lang, di ba? And then CR. CR yun. Taon din, bintana. Oo nga pala, nagpunta na ako sa gawaan ng pinto. Pinto. Sabi nila kahit daw anong sukat na ito, hindi na kailangan sukatan nung gagawa. Kasi wala pa naman daw hamba. Paki-confirm mo nga po kay Kuya Aris mamaya pag dumating. Yun din ang tinatanong niya kung gagawa ng hamba o yung semento. Huwag daw pong gagawa ng hamba kasi sila na ang bahala sa Yun hamba. ang tinatanong ni Aris. Oo. Kasi parang ganun, semento yung isi-shape na lang nila. Pero sabi niya, itanong mo nga kung hahambahan ba ito. Opo, hambaan po. Yung pong pinagpapagawa namin, sila na yung bahala sa hamba. Then, paki-confirm mo lang kay Kuya Aris kung ganun nga talaga yung procedure na hindi na kailangan sukatan basta't wala pang hamba. Yun lang po itanong mo sa kanya. Sige, tatanong ko. Kapag ka okay, pa-message mo po ako kay Ate Helen. Sige. Pero naniniwala naman ako doon sa gumagawa. Sinusure ko lang. Nasabi nila hindi na kailangan sukatan. Kasi sabi ko, sukatan nyo ba? Sabi nila hindi na. Basta wala pang hamba. Wala. Kahit 80 or 90 yung gawin, maalin doon sa dalawa, okay lang basta wala pang hamba. Sige. Okay, so ano po yung pinagawa namin? Likod at harap. Tama, may pintuan sa likod Likod at harap. Yung Tapos, eto, yung sa salamin, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bakit? Hindi sa akin naturo kung saan. Yun sa trangka. Saan po ba yun, banda? Sa trangka yung may tubigan doon. Saan po ba? Papunta din dun sa may hardware na kinukunan natin ng materyales? O Kahilera niya rin. kahilera niya rin? Doon na kami nang galing. Tungad siya. Mas bago dumating. Okay, so dadaan ulit tayo doon guys. Paglabas natin dito, balik tayo doon. At kailangan kasi masukatan na rin ito ng bintana. Kasi isa yan sa magpapadelay sa atin kasi matagal pong gawin ng bintana. Kaya kailangan natin lumabas ulit. Okay, sige po Ate Isel. Ganito. Bali yung atraso ko naman sa inyo ni Kuya Aris. Basta na lang, ha? Ha? Hindi, okay lang po yun. Sige. Basta kami naman ang bahala. Basta tapos na itong kay Ate Nina na to. Okay. Tingin mo pabor kayo dun sa sinabi ko nung nakaraan na isang na lang. Isang celebration na lang yung ribbon cutting niya tapos yung niya. Pabor. Mas okay po Kasi para hindi hassle sa lahat. Okay na po Ate Nina? Okay na ho. Nakapag-breastfeed po? Sili yan eh. Nasaan po yung anak mo? Si Lian, nasaan? sa school. Ha? Dumaan ba? Ano ba? Si Lian? Yan si Lian. Sino ba Lian? Ito, okay. Si Lia sa school. Okay. Sunalito ako Magkatunog kasi. Okay. Sige Ate Ninya, bali hindi ko sure kung bukas makakabalik kami o sa isang araw, ha? Pero wala namang problema basta maibigay sa akin yung sa materyales. Ko na, ha? Tatawag ko agad doon sa may para madala dito, ha? Tapos yung yero na isa, kailangan talaga yun para maikabit na doon. Na 2 beses ngayon binalikan yung yero. Oo nga daw po, nabanggit sa akin natin ninyo Hindi ko na nga pinapakuha. Bakit? Sino kumuha? Kami kasi nakabanggit noon nung... Nabanggit nyo kaya binalikan nila. Oo. Nung kumuha kami nung tubo, yung orange yun. Okay. Yung Pero yun nga di ba sabi ko huwag na natin kunin. Kasi magagamit din naman yung sa iyo ay. Sabi ko kay Ninya, yung sinabi na ng Ingrid Marcos, huwag nang kunin. Naulit na namin doon. Kaya mo na. nila. Sabi ko nga okay lang, ang haba din naman nun magpuputol pa rin naman doon, kaya hayaan na lang. Pero sabi nga ni Aris, pwede doon palit items kung ibabalik yun. Okay lang, hayaan mo. Basta na lang, pausapin ko na lang sila. Kasi sayang din naman yun. Okay, sige Ate Ninya ha, basta isang araw babalik kami ha. Yung Marcos pala ang
turok kami ito na may papabati doon sa inyo. Sino ito? Inyo basahin sa vlog. Sino po ang nagsulat nito? Yung ate Isel. Sino? Yung nagtuturok din. Mga PHW siguro. Mga BHW nagsulat nito? Nagpapa-shoutout sila? Sige, walang problema. Shoutout natin guys. Sir Marcos. Ayan, bungad na bungad. Ang haba ah. Okay, shoutout natin. Pa-shoutout daw po sa kay midwife Alo, kay midwife Nisa, kay midwife Oria, kay nurse Gerard, kay nurse Julie, kay nurse Masol, kay midwife Mariz, kay BNS Aisel, kay BHW Ado, kay BHW Laura, BHW Genevieve, at BHW hindi ko mabasa masyado to. Amiya, tama ba? BHW Michelle, BHW Liza, BHW Josephine, at kay Konsihal Bakal Ariel, at kay Doktora Alice Odette Torres, tama ba? Doktora Alice Odette Torres. Thanks. Ayan, sulat Sila nila. po nagsulat yun iyo. Sila nagsulat nito. Okay, so shoutout sa mga masisipag natin na nagtatrabaho sa, anong tawag doon sa pinagtatrabaho nila? Center? Sa mga nagtatrabaho sa center na ito na talagang tawag dito, buong puso na naglilingkod sa mga taga-Salaw. Ayan, shoutout po sa inyo, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo lahat. Yun. So ito, salamat sa pagbibigay. Ayan, shoutout sa inyo. Ang isa siguro Isel iyon, hindi Isel. Alin? Isel. Isel. BNS Isel. Kasi kilala mo. Okay. So, pasensya na ma'am. Isel pala. Okay. So, sige Ate Ninya. Babalik kami sa isang araw. And then, bago tayo lumabas at pumunta doon sa pagawaan, tingnan natin yung pininis sa likod. Hindi natin nakita kanina eh. Okay? Tara guys, tingnan natin dito sa likod kung ano yung nangyari doon sa na-finish dito daan. Ay, ayoko pala dyan. May aso. Dito na lang pala tayo. Hindi ko napansin yun guys na na-finish sa likod. Medyo mas malaki itong sa likod kumpara dito sa gilid. Pero natapos nila in one day. Ay oo nga. Hindi ko ito napansin guys. Tapos pala na-finish pala. Nakita nyo ito kanina? Di ba nag-vlog kayo dito? Ay nag-video kayo? Hindi ko ito napansin na natapos na pala to. So ang kailangan na lang guys ay harap at likod. Then finish na, tapos na. Tapos magkikisame na lang. Kahit pahuli na yan, madali naman yan. Mahalaga magkaroon ng pintuan, kwarto, tapos malagyan ng tiles, and then CR, yun na lang. Tingnan niya. Yun na lang mga kailangan gawin. Anong kulay ng tiles ang gusto mo? Gusto mo yellow, green? Ayoko po puti. Ha? Ayoko po puti. Bakit? Dumihin. Di ibig sabihin hindi ka malinis. Kasi ayan. Oo nga naman kasi mga bata medyo makulit. Kawawa ang tagalinis. So ayan. Na lang. Tiles na lang yan. Kwarto, CR, pintuan, bintana, finishing sa likod, finishing sa harap, kisame, kuryente, tapos na. Diba? Pero kung isipin parang dami pa. Kung isa binilang ko sa mga binanggit ko, kung ilang bilang yun parang dami pa. Pero kaya yan. Kunting tiis na lang yan. Sabi ko na po sa inyo, mahal yan. Ayos lang. Basta atinin niya, magpakabuting ina ka lang sa mga anak mo. Yun lang yung kapalit niyan. Maging mabuting ina ka lang. Hindi mo na kailangan maghanap ng asawa. Ikaw na mag-asawa, mas maganda nang tumanda ka po na mga anak mo na lang ang nandiyan para sa iyo. Alam mo ba na ang daming kagaya mo pero napagtapos nila mga anak nila. Hanggang sa ngayon okay na yung buhay ng mga anak nila, pero solo lang din sila kagaya mo. Wala silang kapartner na tumanda na nagpalaki sa mga bata. Kasi uso na ngayon yung babae parang lalaki na din. Sila na talagang kumikilos para sa mga anak. Kaya naniniwala ako kayang-kaya mo din yun natin niya. Huwag ka na maghanap ng asawa. Huwag ka na mag-asawa pa. Kayang-kaya mo yan. Tiwala ka lang sa sarili mo. Yun lang naman. Okay. Tara. At hahanapin pa natin yung paggawaan ng salamin. Sana mahanap natin agad guys. And then dadaan pa pala ulit tayo sa paggawaan ng pinto.
magbigay tayo ng down payment doon para masimulan na nila. Kanina kasi ay medyo nag-aalangan pa ako kasi gusto ko sanang ma-confirm muna bago ako mag-down kung ganun nga talaga yung procedure. Pero siguro tama naman, no? Hindi naman tayo dapat mag-doubt kasi trabaho nila yun yung tagagawa ng pinto. Paano ate, makapunta muna po kami. Yung sulat. Ayan, sulat. Tingnan natin. Ito ay para sa mga dadayo ng basketball. Sige, doon ko na bubuksan ito. Ha? Ate, pwede, dadaling ko na ba? Sige. Okay. Sige po. Tara. Tara na mga guys. Naging na. Daan tayo kay Ate Lindy. Tanong natin yung paggawaan. Ay, nabanggit na pala sa atin. Siguro okay na. Hindi na siguro natin kailangan Pero parang nakaka-disrespect lang din kasi kapag nadaan tayo dito na kay Ate Ninyo na hindi mo lang tayo napunta dito, madaan dito kay Ate Lindy sa mama niya. Parang ganun. Di ba kasi magkakatabi lang, di mo man lang madaanan. Parang ganun. Kaya tara, daan na rin tayo dito. Ate Lindy, ang aaga pala nung bakit kayang nangyari? Dahil sa RTIA? Kaya? Ha? Hindi ko din alam, unexpected ako. Kasi ang bilis di ba? Sinabihan naman tayo Marso 2026. March ba yun? May? Ay, oo, March 28. Di ba? Pero yun nga, napabilis. So, wala ka ba sa akin chat about sa materials? Wala pa, no? Okay. Wala pa naman din gabi. Oo nga pala. Wala palang mason. Walang mason. May helper, walang mason. May helper, walang mason. Yun pala. Ano pa, Nay? Hello, Nay. Magandang araw po. Magandang araw din. Sige lang po. Okay, at nagdaalan po kami at di ko nagsabi mo sa akin ka po na may gumawa sa likod, hindi? Nabanggit mo? Meron nga pala talaga. Kasi Baka nasa isip ko nung isang araw yun. Kahapon pala. dalawa, si Balot at si Tete. Punta sana kami dito kahapon, may unexpected lang kami lakad. Akala ko nakuha lang kayong bayaba. Natagal na sa pagkuha ng bayabas, Inusap ni Aris yung kaya nakagawa. Inusap. Okay po. Dahil sabi niya, wala si Mark, ang kay Mark. Para may katuwang. Sabi naman si Mark kung meron daw ano daw muna kasi may sakit siya. Kung may daw mapending. mapending. Pero may makukuha ba tayo? Wala. If in case bukas. Tatanong natin doon sa Meron naman kami kilala. Itatanong ko lang kay Aris. Kung okay sa kanya. Sige po. Meron kami kilalang mga mason. So, sige po. Sabihin niyo po ako para mamaya may tawag ko po yung materials. Kung ano yung kulang. Parang buhangin lang pang finish ang kulang. Buhangin pang finish. Tapos semento. May simento pa. Ubusin mo. Oo nga ubusin mo na. Para sure. Oo nga Sige. Sabihin mo na lang din po. Naubusin muna natin. Hindi nyo naisip ko kanina Pauubos mo Pwede na naman lahat din ng pag gamit. direkta kami. Pag hindi ka naman. Pwede po. Oo, di ba Basta pag sabihin may nyo lang po kailangan? na sa akin. Oo. Yun. Alam naman nila. Alam naman. Tsaka may resibo naman po yun Okay, yun nga. Nahihiya lang po ako magsabi Gusto ko rin sana sabihin na baka po para hindi na maabala sa akin. Mabilis yun. Kasi baka mamaya nag-chat kayo na naman tapos nagdadrive ako. Madidelay na naman. Mas mabuti po yung rekta na. Sige, salamat Ate Lindy. Matalino sa Ate Lindy na isipan. Hindi ko na kailangan sabihin. Ay, Nay, paano ba? Kailan ba ako magbabayad sa iyo? Ha? Kailan ba ako pwede bang pagbalik ko sa isang araw? Maliit at nasettle ko naman na yung una. Ay, ganun? Kasi ng 1.5 plus na. Nasettle na yung una kaya yung bayanihan lang. Sige, salamat. Isa-isa. Ano po? Yung po mga dyan, nag-happy-happy, may nakuha pa? Wala, pinigil Labis pa yung stock lang Ay, ganun? Aba. Hindi naman kasi yung mga yun talaga. Hindi din talaga. Gusto lang talaga nila sama-sama Yung tumulong na yan, hindi rin iba sa amin. Parientes namin. Okay. Oo, kamag-anakan yun namin. Halos lahat? Oo. Wow, sisipag Katrabaho yun, Aris. Kaya Grabe. Isipin nyo guys. Parientes yun namin. Lahat na nang tumutulong kay Ate Ninya parang isang pisa sila na nagtutulong-tulong. Kaya Ate Ninya, kung mapanood mo to, nako, galingan mo sa pagiging mabuting ina kasi ang dami siya yung nagmamalasakit pala dito. Halos magkakamag-anak. Okay, sige, paano po? Mapunta muna po kami. Nay, Ate Lindy. Sige po.
Alright guys, so ayan, makikita nyo naman kay ate ninyo na kahit paano may mga pagbabago. Madalas nang nakangiti at hindi na ganoon kay stress yung itsura niya. Kita naman natin, di ba? At ayun nga, nakita ko na hindi na, kung iniisip natin o kung tama man kayo dun sa sinasabi yung related sa pera, nakita naman natin ngayon na hindi na ganun, di ba? Kumbaga, kontento na siya at nakikinig na siguro na sa binibigay nating lesson sa kanya ngayon, na siya ay maging thankful at kontento sa kung ano man yung blessing na natatanggap niya. At yun na may nakikita ko ngayon. Siguro nakatulong din yung payo ni Commander, di ba? Na maging thankful nga sa lahat ng natatanggap. So yun, maraming salamat sa pagsama sa mission na to. Hopefully may itong bago nating magiging mission na halos kapares na kapares talaga ni ate niya o mas malala pa sa sitwasyon ni ate niya ay mapuntahan natin. Kasi sabi ko nga, kapag will ni God, kahit medyo delikado to, papupuntahin niya talaga tayo doon. So abangan nyo yan guys, abangan nyo. Medyo may kalayuan, ano na to, around Manila area na to, Manila area na, pero susuotin na natin yan para na sa ganun lang makatulong tayo, kasi naniniwala sila na baka isa tayo sa makakatulong sa kanila, diba? So like atin niya before na talagang tinindigan natin, kasi alam nating may naniniwala na sa atin na tayo yung pinadala ni God. So malay natin ganun din itong pangyayari na to. So ayun lang, tuloy lang natin. And then maraming salamat sa team ko, kay JM, kay Luke, and kay Commander ni Marco. Supportan nyo sa YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito, please mag-subscribe ka na at i-like mo yung notification bell para updated ka sa video na ginagawa namin araw-araw. Syempre sa mga bagong supporters natin, please mag-subscribe ka na po at mag-like, mag-iwan ka ng comment. Binabasa ko yan, yung mga positive and negative comments na binibigay nyo sa team namin. God bless po sa lahat, ingat po kayo.